Sir, paano kung nakalimutan na yung dating email at password? 4 years po kasi ako hindi nakauwi. Nakalimutan ko na po yung dati kong email at password. Yo, what's up mga kabayan? Welcome back sa akin channel OFW na Alay. Yan, bali ang sunod ko pong i-share na video mga kabayan is kung paano magpalit ng email at password sa DMW e-registration. Ayan. Para masagot na rin natin yung tanong ni kabayan. Shoutout po sa inyo, Ma'am Raquel. Sir, paano kung nakalimutan na yung dating email at password? 4 years po kasi ako hindi nakauwi. Nakalimutan ko na po yung dati kong email at password. And balikalugtong rin po ito ng video kahapon mga kabayan. Yung sa DMW registration account problem din yung nag-account recovery po tayo. Pag yung option na yon hindi na po gumana, nag-account recovery po kayo pero hindi nyo natanda yung email na yon, yung ginamit nyo dati. Ang gagawin naman po natin, magsasubmit po tayo ng ticket sa DMW Helpdesk. Okay, simulan na po natin. Ayan, punta po tayong Google. I-type nyo lang po dyan, DMW Online Services po ulit. Tapos e-registration. Lakayan lang natin. I-click nyo yung let's go. Tapos diretso na po tayo sa account recovery. Yan, i-click nyo po yan, account recovery. Pag nasa account recovery na po kayo, click nyo yung forgot email. Tapos lagay nyo na po yung full name nyo po dyan. Tapos click nyo na yung next. Ayan, account recovery or account details, nakalagay po dyan. Ayan, sabi ng kasamaan ko, itong email na to hindi na po active. Nakalimutan niya na rin kung anong password niya, hindi na mabuksan. Magpapalit po tayo ng email. Click nyo yung POEA Online Helpdesk. Tapos continue. Tapos dito po tayo, select service. Click nyo po yan, select one. Online service e-registration po yung pindutin natin. Sa unahan, nagkamali pa. Yung sa unahan po Tapos select concern. Click nyo yung select one ulit. And sa pinakauna, change account email address. May mga iba pong concern dyan. Kung ano po yung concern nyo, click nyo lang dyan. Ito yung pipiliin ko, change account email address. Tapos click nyo na yung next. Next nyo lang po ulit yan. Tapos dito na po tayo sa pangatlo kasi hindi na natin alam yung email at saka registration number. Dito po tayo sa I forgot. Lagay nyo ulit yung full name nyo at saka birth date naman. Pag okay na, click nyo na yung find ticket. Ayan, nasa create ticket na po tayo. Andiyan sa taas yung service type saka concern. Tapos dito po tayo sa processing site. Click nyo po yan. Piliin nyo po lagi yung Main Ortigas, Mandaluyong. Kasi mabilis po mag-process yan. Kahit nasa abroad po kayo or ibang lugar. Ayan, 8 to 5 p.m. Kailangan tamang oras sa Pinas po. Tapos lagyan nyo ng concern details. Tapos contact number at email address. Lagyan ko lang ng concern details. Ayan, i-direct to the point nyo na. Lagay nyo na po yung pinaka-concern nyo. Ayan, yan po yung sample. Pwede nyo pong gayahin yan. Tapos, lagyan natin ng contact number. Number po yan sa Pinas. Tapos, dito po sa email, siguraduhin nyo po tama yung email nyo kasi yan na po yung gagamitin nyo sa pag-login. At dyan po isi-send yung temporary password. Yan, pag okay na, siguraduhin nyo tama yung details ng lahat ng email at contact number. Click nyo na yung submit ticket. Tapos confirmation, click nyo lang yung yes. Ayan na po yung reference ticket nyo. I-save nyo po yan, screenshot. Kasi yan po yung gagamitin nyo sa pag-inquire. Ayan po yung number nya. Mag-inquire na rin po tayo. Balik po tayo sa DMW Online Services. Tapos i-registration ulit. Dito naman po tayo sa DMW Helpdesk. Yan yung kulay dilaw, inquire ticket. Lagay nyo na po yung ticket reference number nyo dyan. Tapos click nyo yung search.
Ayan yung unang response nila. For assignment po muna yan. Lagi nyo lang po siya inquire time to time. Pwede nyo i-reply at pwede nyo i-cancel kung sakaling meron po kayong mali. Tapos sunod na araw, nag-inquire po ulit ako the next day. At okay na po yung sinubmit natin ticket. Ayan, pakikita ko po sa inyo. Lagyan nyo ulit yung reference ticket dyan. Tapos search. Ayan na po yung response nila. Resolve na po yung status. Andyan na rin yung temporary password. Tapos andito yung nakalagay yan. Email is changed, yung lumang email sa bagong email. Kaya siguraduhin nyo pong tama yung lalagay yung details dyan. Kasi yan po yung isesendan nilang temporary password. Balik na po tayo sa... Punta muna tayo sa email natin, yung bagong email na gagamitin. Ayan, andyan na po yung temporary password. Nandun din po kanina sa ticket. Ayan, i-copy nyo lang po yan. Ayan yung temporary password. Balik tayo sa Google. Balik tayo doon sa ticket natin. Tapos click nyo yung home. Pwede rin direct na kayo sa sa DMW Online Services. Tapos, lagi na po tayo. Ayan, click nyo let's go. Yung bagong email natin at saka yung temporary password. Ayan, i-copy lang natin yung password. Pwede nyo naman i-type manually yan mga kabayan. Press nyo lang, tas copy. Balik tayo dun sa Google Chrome. Ayan, sa password. Press lang kayo dyan, tapos paste. Tapos lagin nyo na. Tapos change password na po kayo mga kabayan. Tandaan nyo na po yung username at password nyo. I-save nyo na po at ilista. Pag okay na, click nyo na yung change password. Click nyo yung change password. Ayan, i-close nyo lang yan. Ayan na po yung DMW e-registration account natin mga kabayan. Na-recover na po natin. Maraming salamat. Ayun ma'am, sana nasagot ko po yung katanungan nyo. At sa iba pa po nating mga kababayan na may katanungan, message or comment lang po kayo sa aking YouTube channel at Facebook page OFW Nonoy. Iingatan nyo po lagi yung username or email address at password nyo mga kabayan sa DMW registration. Maraming salamat.